Pag ikaw ay naka-solar panel, wala ka nang babayaran sa kuryente? Wala ka nang babayaran. Marami ng mga bahay ang gumagamit ng solar power para makatipid sa kuryente. Tulad sa Cebu, kung saan may residenteng walang electric bill. Meron kasi tayong batas yung RA 9513 na kapag meron kang any form of renewable, yung surplus power na yun, pwede mong ibenta doon sa electric cooperative. Magiging dalawa yung metro mo doon, metro for the solar, and then yung existing na metro mo, pag na-approve ka na sa net metering, papalitan ni Meralco yun. Magiging bidirectional. Kapag kumukuha ka kay Meralco, abate ang ikot nun. Ngayon kapag nagbebenta ka naman kay Meralco, paatras naman yung ikot nun. Umaatras ang metro? Correct, boss. Napoleon Seriosa, the visionary behind Dreamson Solar Panel Installation Services. With a strong commitment to sustainability, he's leading the way in providing affordable and high-quality solar energy solutions. Under his leadership, DSPI has helped countless homes and businesses transition to clean, renewable energy. Maganda bang pagkakakitaan niya sa panahon natin ngayon? Maganda ang promise ng renewable ngayon. May program ang gobyerno natin ngayon. Dapat within 2030s, at least nakapag-ship na yung most of the individuals sa renewable. Magkakaroon ng mas maraming batas tungkol dito. Correct. Gaano kahalaga at gaano kaimportante ang renewable energy, especially sa panahon natin ngayon? Sobrang importante ng renewable ngayon. Napansin nyo naman kung ano yung nangyari dun sa LA. Ina-attribute nila yan na isa sa climate change natin. Ini-encourage namin bawat isa na mag-shift na into renewable. Kasi ito, hindi lang naman tayo mag-benefit dito eh. Yung mag-benefit dito is yung Mother Earth natin. Parang na rin sa mga kinabukasan ng mga anak natin, mga future generation. Yes. Bukod sa kagandahan na dulot nito sa ating kalikasan, siyempre ang tanong na marami, maganda bang pagkakakitaan niya sa panahon natin ngayon? Maganda ang promise ng renewable ngayon kasi may program ang gobyerno natin ngayon. Dapat within 2030s, at least nakapag-ship na yung most of the individuals sa renewable. Kasi magiging requirements siya. Magkakaroon ng mas maraming batas tungkol dito. Yeah. Sa ngayon, ang ganda ng kitaan ng negosyo mo. At first, ang hirap kasi mag-convince. Kasi that time, very pricey pa. Pero nung during the pandemic, nag-shoot up kasi yung bill ng mga individuals, yung mga client namin. Dahil kasi nasa bahay lang eh. From home, hanap sila ng option paano mapababa yung bill nila. Binigyan nila ng pansin itong renewable, itong mga solar panels. Pero siyempre, bilang isang inspirasyon sa napakaraming mga taong manonood na to, no? Gusto ko munang makilala, sino ba si Nap Seryosa? Dati, ang aim ko lang is ma-regular sa trabaho eh. Saan? Palipat-lipat ako, boss, ng mga kumpanya. Work junkie ka. Yeah, 90s kasi contractual eh. Unang trabaho mo ano? Bahager ako nun sa SM. Sang SM? SM North. Bakit ka lumipat ang trabaho? Natapos na yung contract eh. Next na trabaho mo? Salesman naman. Saan? Sa Evergotesco. Huwag mo sabihin sa akin, endo na naman, kaya ako Endo umalis. na naman, boss. Sabi ko hindi talaga ako para sa employment. Next na employment mo? Napunta ako sa sales. Sana naman? Arsicola noon. Huwag mo sabihin endo na naman. Endo na naman, boss. Eh bakit hindi ka nare-regular? Bakit lagi ka na-e-endo? Ay, don't boss eh. Ginagalingan ko naman. Hindi talaga nangyari. Ano boss yung yung pinakamahirap na pinagdaanan mo sa buhay na hindi mo makakalimutan? Kasi pag nagkwento ka, very light lang eh. Kahit nawawala-wala ka sa trabaho, okay lang din. Rejection? Yung nakita ko na naging struggle ko rin. Kasi, yan, balik na naman tayo dun sa employment, eh, no? Talagang ginalingan ko talaga, eh. Kaso nga lang, hindi talaga ako sinwerte. Kaya masamang-masama ang loob ko nun, eh. Kasi may pamilya ako, eh, na kailangan kong i-feed. Tapos, ito na naman, may endo na naman ako. Hanap na naman. Alam mo yun, patalon-talon ka. Nakailan trabaho ka total? Nireview ko yung contribution ko sa SS for 10 years. Sabihin na natin nasa 12 companies. Iba't iba ang trabaho mo. Yeah, hindi ako namimili, boss. Bakit kailangan na hindi ka mapili sa trabaho? Pag may pamilya ka na, boss, hindi na po pwedeng mamili ka eh. Hindi mo naman pwedeng matitiis mo yung anak mo na wala kang may provide. Kailangan mo talagang magsipag. Kailangan talagang magpursige. And then, ang aim ko that time is gusto kong bago rin yung buhay namin. Bakit? Ano yung pagbabagong hinahanap mo nun? Dumating ba sa point na nung asawa ka na sobrang hirap na ng buhay mo? Sobra, boss. Alam mo ba, pag sumasahod ako, siyempre, budget lang eh. Papakainin ko yung anak ko sa Jollibee. Siya lang. Masaya ka na nun? Oh, ano nga matira sa kanya, kami nakakain. Ganun lang ang buhay niyo? Yeah, and thankful din talaga ako. Ang kagandahan doon, yung mga naging experience ko, hinahanda lang pala ako doon sa ganung senaryo. Naniniwala ka na yung patalon-talon mo ng trabaho, parte ng naging tagumpay mo ngayon? Correct. Paano mo nasabi? Nung pinutap ko kasi itong negosyo na to, nakita ko yung mga problema sa sales, problema sa tao. Dahil naging bagger ka, problema sa tao. Alam mo yung experience. Correct. Dahil naging sales agent ka, problema sa sales. Yung bawat experience mo sa naging mga trabaho
trabaho mo dati, yun ang naging training ground mo nitong nagnegosyo ka na. Yes, boss. Kasi lahat ng nagawa mo doon ay ginawa mo dito sa negosyo mo. Yes, boss. Do you suggest sa mga kababayan natin na empleyado ngayon na gamitin nila yung experience nila ngayon sa pagtatrabaho, in the future, magtayo sila ng negosyo? Correct, boss. Kasi advantage sa inyo yan eh. Kasi sumasahod ka na, natututo ka pa. So ano mas importante? Sahod o yung kaalaman na nakukuha mo sa trabaho? Bigyan mo ng value yung kaalaman na nakukuha mo sa trabaho. And then huwag masyado doon sa sahod. Kung interesado kayo dyan sa trabaho, huwag kayo masyadong demanding. Correct, boss. Ano masasabi mo doon sa mga demanding na empleyado? Pag ganun kasi yung naging mindset mo, masyadong demanding, mahirapang i-adjust yung utak mo eh. Basta ang gawin mo muna is kung ano yung matututunan mo, kung ano yung mga in-offer sa iyo ng mga company. Pa-attendin ka ng mga trainings, pa-attendin ka ng seminars. Gawin. Eventually, pagdating ng time, magagamit mo rin yun, yung mga natutunan mo doon. Yung pag-aaral mo ng theology, nagamit mo rin ba sa pagninegosyo mo? Patience siguro. Makikipag-usap ka sa mga kliyente. Kailangan pasensyoso. Then, paano makipag-usap? Correct. Importante yan. Kasi for now, ako talaga nakikipagharap sa mga kliyente namin. Ilan na yung client mo, boss? Thousands na. Ilan na empleyado mo, boss? 15. And then, meron kami mga projects na sa probinsya, pinasubcon ko na yun. Yung sa Leyte projects namin, ang tao na nandun is 30. Nagkakabit sila ngayon doon? Yeah, puro mall ang kinakabitan nila doon. JNF malls. Ano pang mga malls ang kinakabitan mo? Ngayon, ang naka-line up sa amin is tong Davao, yung Gaizano. Nung binubuo mo tong Dream Sun, paano mo siya inumpisahan at paano mo siya unti-unting binuo hanggang sa maging kumpanya na siya ngayon? Ang una ko sanang i-register nun sa DTI is Green Sun. Sabi sa akin nung, sir, meron na akong naka-register as Green Sun. Isip na lang ho kayo kung ano yung pwede nyo ipalit. Taga Pangarap Village ako, tapos brown out dun sa amin. Dream Sun, ang inan ako. Considered ba yung community nyo ang mga squatter? Yeah. So since sa squatter area, paano ka nakabuo ng kumpanya? Ang naging client ko kasi that time is yung nandun din, mga kapitbahay. Tapos... Kung bagay mga kapitbahay mo na squatter, takot na mag-jumper. Ayan yung mga naging client ko doon. Paano mo natutunan maggawa, mag-install? Matin ako ng mga trainings, seminars. And then, sabi nung supplier, boss, ba't laki ka bumibili na materialis dito? Sabi ko, brown out dun sa amin eh. Tapos sabi niya sa akin, gusto mo mag-contact tayo ng training? O pwede naman, sabi kong ganun. Kasi nagbabasa-basa na ako nun eh. Tapos, set tayo dito sa may PMI. Diyan kami nag-contact ng training nun. Akala ko naman may modules na ibibigay sa akin. Wala. Pero nagkataon na meron na, ready na ako. May modules na akong ginawa. Tapos nung kinandak namin yung training, maganda yung naging outcome. Tapos naging weekly, 1.5 years akong nagtuturo about sa solar. Yun doon sa mga tinuturuan ko kasi, nagkakaroon sila ng project, hindi naman nila kayang execute. Yung ginagawa nila, kami pa rin yung kinakontak. Yung mga estudyante ron, nagkakaroon sila ng kliyente na hindi naman nila kayang execute. Pinapasa pa rin sa akin. I-install namin. Pagdating doon sa training kasi, umaatid doon mga engineers, businessmen, architects, ang lagi nilang sinasabi sa akin, magtayo ka na ng sarili mo. Kasi doon, parang outsource lang ako doon para magturo Ganun nga ang nangyari, boss. So you started as a freelancer, now you become a full-fledged entrepreneur dahil sa mga idea na binigay sa'yo ng mga estudyante mo. Yeah. Sila yung nagturo sa akin, register mo na to, kumuha ka na ng mga ganitong permits. Kumbaga, nag-come up lahat yung idea dahil doon sa pakikipaghalug. Kaya napaka-importante yung paano ka makipag-usap din, paano ka makisama. Ano yung halaga nito na dapat marunong ka makipag-communicate? Mararamdaman kasi nila yun kung sincere ka ba doon sa sinasabi mo. Yun dito kasi sa line of business namin, ang lagi kong sinasabi doon sa mga kasama ko is gumawa tayo ng value. Huwag tayong masyadong mag-eye doon sa Transaction. Oo. Kasi pag meron kang iniwan na value doon sa mga nakakausap mo o sa mga naging kliyente, sila na rin kasi yung magbibigay sa iyo. Sila na rin magre-recommenda sa iyo. Kaya napaka-importante na pakikipag-usap at marunong ka dapat makipag-usap. Ipaliwanag na maayos, how the system works, magiging benefit mo rito, gaano kahaba yung lifespan nito, kung ano yung system yung i-offer. Pag nakipag-usap ka sa mga kliyente mo, sa mga may-ari ng bahay, na commercial spaces, ng mga resorts, sinasabi mo lahat buong katotohanan tungkol dito sa ini-install mo. Ilalatag kung ano yung system na applicable para sa kanila. Kailangan ba yung grid tie, batteryless, or kailangan ba yung may battery, or kailangan ba is, halimbawa tulad sa amin, walang kuryente. Off-grid yung system. Ano ibig sabihin nun? Independent ka ron, boss. Ibig sabihin, solar lang talagang magpo-provide lahat ng power sa bahay mo. Yung nga lang is medyo magastos yun kasi kailangan mo ng power bank battery. Medyo komplikado. Kailangan may mga formula Balancing, sizing, matching, uniform. Kailangan ma-meet mo yun para mag-function na maayos yung system. Kinakabit.
Naging smooth ba yung transition mo from being a trainer to becoming now an entrepreneur? May mga struggles din. Hindi nawawala yung mga struggles. Itong Dreamsan, sinimulan talaga namin. Wala. Ang Dreamsan ngayon, doon sa Pangarap Village, halos lahat kayo nakasolar. Mostly. So yung squatters area, hindi na kailangan mag-jumper dahil mga nakasolar na sila. Correct, boss. Ang galing, no? Tanong ko, boss, kaya bang magpagana ng aircon ng solar? Yeah. Paano? Ang system na i-offer mo dyan is yung on-grid. Solar, ang magsusupply doon sa mga appliances mo. Nakahook siya doon sa after the meter. And then meron kasi tayong batas, yung RA 9513, na kapag meron kang any form of renewable, yung surplus power na yun, pwede mong ibenta doon sa electric cooperative. Ngayon, lahat ng naibibenta mo ron, ibabawas yun sa bill mo. Kaya malaki yung chance na ma-zero talaga. Pag ikaw ay naka-solar panel, wala ka nang babayaran sa kuryente? Malaki ang chance, boss, na wala ka ng babayaran. Basta ma-meet lang natin yung mga requirement mo. Marami kaming mga kliyente na nag-zero. Basta na-size up, natapatan ng maayos yung kilowatt hour. Kasi ang paniwala ng marami, ay hindi, pambumbilya lang yung solar eh. Hindi. Kasi sobrang gaganda na ng mga equipment ngayon. Monitor mo na siya through your phone. Then sobrang taas na ng mga efficiency ng mga solar panel ngayon. And malaki na rin yung binaba. Unlike, balik tayo 2014, 2015, hindi pa ganun ka-correct or ganda yung technology ng solar. Pero ngayon, ang ganda na. Ilang bahay na nagawan mo, boss? Sobrang dami na. Libo, meron. Meron na. Ibig sabihin, palaki ng palaki ang demand. Nakita na rin kasi nila yung kagandahan at saka kung ano yung promise talaga. Basta may paliwanag mo lang na maayos. Kasi marami talaga kaming mga client na nag-zero yung bill through net metering program. Halimbawa, may bahay ako. Bakit ako kukuha ng solar? Kung ang aim mo is mapababa yung bill mo, mag-solar ka. Doon naman is titignan lang yung kilowatt hour ng bill mo average consumption. Tatapatan lang natin yun. Pero dapat yung system na ma-offer sa'yo is may apply pa rin ng program ni Meralco, yung net metering. Which is batas naman yun. Yung nga tulad ng sabi ko sa inyo kanina, kapag halimbawa wala ka ngayon, nandito ka. Ibig sabihin, nag-generate yung system na gamit mo. Walang mapuntahan na appliances. Tatawid yun kay Meralco. Bibilhin ni Meralco yun. Then, Matic yun, binibili niya yun. automatic yun. Dapat lang is naka-apply sa net metering. Magiging dalawa yung metro mo doon. Isang metro for the solar. And then yung existing na metro mo, pag na-approve ka na sa net metering, papalitan ni Meralco yon. Magiging bi-directional. Kapag kumukuha ka kay Meralco, abate ang ikot nun. Ngayon kapag nagbebenta ka naman kay Meralco, paatras naman yung ikot nun. Umaatras ang metro? At the end of the month, pagbabanggain yun. Halimbawa is, natapatan nung export mo yung gamit mo sa gabi, zero talaga. May utang pa sa'yo si Meralco? Ngayon, hindi na nangyayari yan. Nagkaroon sila ng memo na halimbawa is sumobra ng gusto yung ano mo doon. Hindi ka na pwedeng mag-negative. Zero ka lang. Bago nilang memo ngayon. Hindi ba delikado ang combination ng solar plus electric? Kaya ang tawag sa kanya is grid tie. Tie up talaga sila lagi eh. Hindi pwedeng mawala yung isa doon. Kailangan present yung isa doon. Kasi halimbawa wala yung solar, hindi na siya gagana. Wala yung grid, hindi rin siya gagana. Tawag doon is on-grid or grid tie. Ito yung naka-apply sa net metering. Ito yung walang baterya. Meron bang parang power bank? Meron din. Hybrid naman ang tawag doon. Ino-offer namin ito doon sa lugar na frequent yung brownout or walang kuryente talaga. Pag nag-brownout, automatic yung power bank ang magsusupply doon sa mga loads mo. Medyo pricey. Kasi yung ginagamit ng power bank ngayon is puro lithium na eh. Ngayon, sa nakikita mo, gaano kalaki ang pangangailangan sa solar energy? 5% pa lang eh. In total, ang naka-solar ngayon. Kaya sobrang laki pa ng demand. Tuloy-tuloy pa rin naman yung innovation eh. Ng mga produkto. Etong solar tingin ko is dire-dire. Wala na. Made na siya na industry. Palaki na ng palaki. Yeah. Dito ba sa Pilipinas, meron ang gumagawa tayo ng mga solar panel? Kay Libiste, yung nandyan sa Batangas. Yung Solar Philippines. Yung mga bahay ngayon, boss, na nagpapa-install sa inyo. Usually, magkano yung range ng bill nila before? 8,000, 10,000, 15,000. Basta natapatan ng gusto. At na-apply yung system ng net metering. Zero talaga. Sa mga planta, pwede ba to? Pwede. Commercials, pwede. Mga malls ngayon, nandyan na. Mga factories ngayon, nandyan na. Nagsiship na into renewable. Okay, hindi ba delikado yung kuryente na galing sa solar? Ang standard dito, kailangan masunod yung Philippine Electrical Code. Dapat ang mga nag-execute niyan is yung well-trained, may knowledge. Kasi kung halimbawa is DIYers tayo, malaki yung chance na mag-cause ng fire. Kaya kailangan May proper training talaga. Saan sila po pwedeng umaten kung gusto naman nilang matuto mag-install ng TESDA nag-o-offer ng training about
sa installation. And may mga supplier na nag-offer ng ngayon, ito kasi si solar is wala sa curriculum eh. Ang alam ko is Mapua pa lang ang magbubukas ng renewable engineering. Which is yung anak ko nga, pinupursige kasi magkakalis na siya. Sabi ko, ito yung kunin para naka-align dito sa business natin. Boss Nap, grabe yan. Dami kong natutunan. Actually, naiinganyo na nga rin ako na magpakabit ng solar ngayon dito sa aming commercial building. So para dun sa mga may commercial property, may residential, may mga resorts, paano ka nila kukontakin at tatawagan para sa mga services ninyo and para dun sa mga naghahanap ng murang mga choices or options sa kanilang mga solar panel? Yung mga concern sa kanilang monthly electric bill. Baka gusto nyo mapababa ito, you can visit our Facebook page, Dream Sun Solar Panel Installation Services. And pwede nyo rin akong kontakin sa 0915-380-5526. Maraming salamat, boss. At sa lahat ng mga naghahanap ng solar panel sa kanilang mga bahay, kung gusto ninyong ma-installan yan ng maayos at tama at makatipid kayo ng sobrang laki sa inyong mga kuryente, kontakin nyo na ang Dream Sun Solar Panel. Maraming salamat mga boss and God bless inyo lahat.